Yung lalaki, 31 years old, ang revelation ng demonyo, how many are you? Sabi ng mga demonyo, we are 7 million, Darwin. Ang dami naman. No. No. Uh, Higit pa kayo sa legion. No. No. Yung legion is, one legion is 5 to 6,000 demons. So, maraming demonyo. Nag-overtime po sila ngayon to destroy only the true church. No? Para, yun ang rason nila. Kasi imagine ha, ang daming demonyo isang katawan lang. Diba? So mamaya, alas 2, patuloy pa tayo mag-exercise. At ito po yung yung mga anak ninyo, may effect pala, may impact pala yung ginagawa ng mga magulang sa anak nila. So, ito po yan nangyari sa mag-inang ito. No? Akala ko, yung problema, extraordinary attack yung anak lang, pati na pala yung nanay. So, connected sila. No? Pero sa awa ng Diyos, lubos na magpapasalamat po sila dahil very active na po. Hindi na po katulad yung disposisyon ng anak, very light na. Yung behavior ng anak, very diligent na. Yung pag-iisip ng anak, alam nyo, tumutulong na siya sa gawaing pambahay. No? At nung last in-exercise ko, sabi ng mga demonyo, isa na lang ako, Darwin. Maawa ka naman, Darwin. Huwag mo na akong palayasin. Hindi naman ako magpalaya sa'yo. Ang Diyos naman, no? Sa awa ng Diyos, last na in-exercise ko siya, wala na nagsasalita ng ibang personahe. Because demons are persons. They are not mere ideas. They are persons. Wala nang ibang persona. Sabi ko ng nanay, hindi na siya nagsasalita. Hindi na siya nagsasalita ng ibang lengguwahe. Hindi na nagsasalita yung mga demonyo. Then last month, nag-exercise ako, nagsasalita pa yung demonyo. Sabi niya, mag-isa na lang ako, Darwin. Pambihira ka naman, Darwin. Nag-isa na ako, palayasin mo pa ako. Galing sa million of demons, ako na lang mag-isa, palayasin mo pa ako. Wala ka talagang hiya, Darwin. No? Hindi naman ako magpalaya sa iyo, ang Diyos naman. Bigyan natin papuri ang Diyos. Sa paglayas ng libo-libo, o kung totoo yun, milyon na demonyo na humasok sa kanya, completely transform yung kanyang binata. 31 years old na siya this coming January. 30 siguro, January 30. No? At tuwang-tuwa yung nanay. Dahil may kasama na siya na tutulong sa mga araw-araw niyang gawain. So dito tayo sa panghuli ko. Pasensya na kayo ha. Dahil yung sharing ko sa inyo ay may halong catechism. So, ma-extend kunti yung sharing ko sa inyo. Dito tayo sa wounds of ignorance. The 7 bullets, review lang ako, of wounds of ignorance. Ito po, ignorance is a wound of original sin. The first bullet. The second, sin deepens our ignorance. The third, sin begins in perception and memory. Pang-apat, the will forces the intellect to error. Yung will natin mag-force sa ating intellect to justify our sinfulness. Sasabihin natin, hindi naman yung kasalanan. Ginagawa naman yung lahat. No? We keep on justifying our sinfulness. Panglima, habitual sin entrenches ignorance, yung paulit-ulit natin na kasalanan, iborito natin mga kasalanan, fixation, it is a fixation of ignorance. No? Grabe na yung gamot natin. Malakas, lumaki na yung mga ugat sa puno ng ating mga habitual sins. Pang-anim, maliban dyan na may wounds of ignorance, meron pang demonyo. Pang-anim, demons manipulates our imagination.
No? So, kaya nga, hindi tayo makasave sa sarili natin. Kaya nga, pumunta si Kristo dito para to give us light, order, and peace. Panghuli na po ito, the 7 bullet, the 4 Ds of demon strategy. The first D na elaborate ko na, deception. Pangalawa, division. Ito ng pangatlo. Dito na tayo. Sa pangatlo is diversion. Pang-apat is discouragement. Bukas po yung discouragement. Kaya nga maraming mag-suicide because of that strategy of the demons. So dito tayo sa diversion. Ito po yung sabi sa mga santo at in relation to Father Chad referred dyan. Dito tayo sa diversion. Ano ba itong diversion, mga kapatid? Ito po. Diversion. Neglecting what is good. Diversion is one of the enemy's most subtle strategies. Most subtle, hindi natin ma-notice. Subtle lang eh. Ordinaryo. Instead of pushing a person into obvious sin, he gently pulls the soul away from what is good, necessary, and life-giving. The person may not doing anything clearly wrong, hindi malinaw na kasalanan, but they stop doing what is right. Prayer becomes irregular. For example, ano yung subtle attack ng demonyo sa atin? Magrosaryo tayo alas 8, alas 6 tayo magrorosaryo. Pero pa akong ginagawa. So, maging irregular na yung prayer life natin. At dahil doon, hindi ka na makapray. Totoo, hindi. Sato lang yan. Mamaya na yan. Manood muna tayo ng probinsyano. Cardo. Tapos na ang cardo. Rosaryo sa ta. Kapoy naman. Oy. So, prayer becomes irregular. Duties are postponed. Mamaya na. Malaki. Mataas pa yung oras namin. Mamaya na. Magsamba na tayo. Mamayang hapon na. Hapon na. Mamayang gabi na lang. No. Hanggang natapos ang araw, you keep on postponing. You keep on delaying. Yan po yung number 1 tactics of demons. We keep on diverting us from what is important. Di ba, magbabasa ka ng Biblia ngayon, pero hindi ka na makabasa dahil naglalaro ka na ng online games. Naglalaro ka na, kasali ka na sa online gambling. Uy, totoo, hindi. Naubos yung oras natin sa Facebook. Strolling sa Facebook. Hala, maagang alas 2 na. Diversion. Yan po yung subtle attack ng demonyo sa ating lahat ng nandito. Instead focusing what is important, demons will make us busy. Kaya nga, ang kaulugan sa busy, being under Satan's yoke. Ano mangyari? Dahil pinupuspo natin eh. Lagi na tayong malate sa ating duty. Duties are postponed. Mamaya na ako maligo. Alas 6 pa. Mamaya na. No? Manyana habits, no? Conscience grows dull. No? Yung konsensya natin, ano nangyari? Dull conscience. Wala na tayong konsensya. And spiritual growth quietly withers. Yung spiritual growth natin, wala na tayong gana sa pagsamba. Mag-rosaryo na ta. Rosaryo, kapoy. I believe in God.
gumising ka tapos na. Na? Yan po, spiritual growth quietly withers. Yan po yung diversion ng demonyo. Grabe, no? Matalino talaga itong kaaway natin. No? Kung wala tayong custody of the mind and custody of the heart, giba yung oras natin. Sinasayang natin yung oras natin. You never please God. So start your day with God, not with your gadgets. Ulitin ko, start your day with God, not with your gadgets. Ang mangyari sa atin, we start our day with gadgets. And then ilang oras na, ginugugol mo sa gadgets mo. Nag-enjoy ako eh. And then, wala na pagkain yung anak mo. No? Kasi maglaro lang tayo dito. Mag-stroll lang tayo. Sa mga, busy na tayo sa mga not important things. And the important things being sacrificed. Totoo, hindi? Kahit nag-serve ka, wala ka sa isip. Nandun sa ibang mundo. No? Ano pa sabi ni Saint, ito yung sabi ni San Pablo, therefore we must pay much closer attention to what we have heard. Kailangan ibigay natin yung full attention natin sa mga katotohanan na ating narinig. Lest we drift away from it. Alam nyo, imagine, ang maraming nadinig natin ngayon, salita ng Diyos. Pero hindi natin pinaulit-ulit yung salita ng Diyos. Kaya nga, we are destroyed. Ang pinaulit-ulit natin, yung mga biases natin. Diverted tayo sa mga biases natin. Diverted tayo sa mga prejudices natin. So, hindi ka masaya sa araw na ito. Diversion. No? Grabe ng kaaway na to, no? So, instead focusing on the important things, ang naubos yung buong araw mo sa mga not important things. Ito yung sabi ang ganda ng sabi ito spiritual sloth, ni Evacrius Ponticus. Sabi niya, the demons of Acidea makes the sun seem slow and the day 50 hours long. Ano itong Acidea? Spiritual sloth. No? Ang kalugan nito, diversion through restlessness and boredom, na temptation to pleasure. Kapoy naman ko. Wala lami. And dahil dyan, ang mangyayari sa atin, yung oras ay slow. No? Hinay. No? So, anong gawin natin? Custody of the mind and custody of the heart. Ano yung custody? I-guard natin yung ating isipan at yung ating emotion. Sa araw na to, guard your thoughts, guard your emotion. It lead us to discipline. Alam nyo, yung sarili ko, gagawin, ning kasabaan ako akong kaugalingon. Time limit sa cellphone. Continue reading. Continue reflecting. No? Alam nyo, kapag hindi natin pupunuin yung isipan natin sa mga inspirational messages from the Word of God and from the lives of the saints, wala kang gana araw-araw. Because your mind will be diverted by the evil spirit to not important things, to waste your precious treasure. Ano yung most precious treasure mo? Your time. Sa araw na to, paano mo ginagamit yung oras mo? Sa cellphone mo lang? Sa walang kabuluhang pag-uusap, mga marites at mirasol? No. It's a waste of time. Don't waste your energy to that conversation. Huwag niyong sayangin yung panahon niyo sa walang kabuluhan na pag-uusap. No?
So, ang ganda. So, una, deception. He will deceive you in your mind. Pangalawa, division. Ma-divided na tayo. Lagi na tayong nag-aaway. Lagi na tayong tumataas yung boses natin. Pangatlo, diversion. Bukas po yung panghuli. So, last point po. Very important point. Ito po. How diversion works. It replaces prayer with busyness. Hindi na ako magdasal. Busy ako eh. No? It replaces obedience with excuses. Hindi kailangan mag-obey. Mag-justify. We keep on justifying our wrongdoings. No? It replaces growth with comfort. Hindi ko na gusto. Tutubo pa ako. Ang importante, komportable ako. It replaces urgency with delay. Mamaya na. No? Dapat i-qualify natin yung dapat nating gawin ngayon. Urgency versus not urgency. Urgent yung pagpanglibak? Hindi naman. Urgent yung pagsi-cellphone? Hindi naman. Totoo? Hindi. So, it replaces urgency with delay, with postponement. Mamaya na. Mangumpisal tayo dahil may pare, sa sunod na araw na lang. Ay, totoo, hindi. Nahihiya ako eh. Urgency. No? Bahala nagagasto tayo basta makakumpisal kayo lahat. Amen? At tumatawag pa ako ng dagdag na pari para po yan sa inyo. So, ito yung challenge ng mga church fathers natin. So, itong sinishare ko sa inyo ay galing po sa mga church fathers. Bakit? Hindi lang sinasabi nila ito, ginagawa na nila ito. So, ito yung advice nila sa atin para ma-counter natin itong one of the subtle attack. Most effective attack of the evil spirit is diversion. Diversion often appears reasonable, harmless, even productive. Di ba? Ma-deceive tayo. Diversion appears as reasonable. Reasonable naman ako. Harmless, and even productive. He who is faithful, ito yung challenge natin. He who is faithful in little things is faithful also in much. Ito po. Hindi natin i-neglect. Dahil yung diversion is negligence. Neglecting what is necessary to do this very moment. I-neglect mo ba? Dapat magdasal ka ngayon. Hindi ako, mamaya na. Yan. Neglecting small good things leads to greater losses. So, anong gawin natin? Kahit naghuhugas ka ng pinggan, dagdagan mo yung pag-ibig mo. Kahit nagluluto ka ng ordinaryong putahe, dagdagan mo yung pag-ibig mo. Kahit ano yung ordinaryong ginagawa mo para sa asawa mo, dagdagan mo yung pag-ibig mo. No? Be faithful in small things, is faithful also in much. True holiness is lost not in a moment, but through small unguarded omissions. So, kailan mawala yung kabanalan natin? Unguarded omissions. Akong sala, o sa wala pagbuhat, sa angay nga buhatan. So, this is now the remedy, mga kapatid. Let us examine our conscience, not every day, but every moment of the day. No? Oy, extra na. Malaki na yung oras ko sa Facebook, malaki na yung oras ko sa sa online games ko. Malaki na yung oras ko sa sabungan, malaki na yung oras ko sa chikitsa, sa madyong,
sa hantak. Just imagine yung maghahantak. Aabot ng alas 3, alas 4, walang tulugan. Magdududa tayo, nakasuyop man siguro no? So ano pa? Una, take note anong dapat gawin ko bilang pari? Anong gawin natin bilang tagasunod ni Kristo? Una, make an examination of conscience every moment, not every day, but every moment of the day. Pangalawa, faithfulness to prayer, regular prayer. Even when dry, kahit dry ka na sa pagdadasal, magdasal ka. Faithfulness in your regular prayer. Kahit walang nakatingin sa iyo, ang Diyos nakatingin sa iyo. Ano yung ginagawa natin? Kitang-kita ng Diyos lahat. Pangatlo, doing good now, not later. Kung sasabihin na magdasal, dasal na yun. Ayaw na pag-unya-unya. Don't delay to do what is good right now. Not later. Don't postpone your goodness for tomorrow. Now na. Amen? So that's the important spiritual remedy to counter the diversion of the evil spirit against Father Darwin, against all of us here. No? Nauna. Bangonin mo, luhod ayon, panguros. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Di ko mo tindog, sud sa 15 minutos. Luhod ra, bisag wa kay gibuha, wa kay gihuna-hunaan. Basa ra si Ebanghelyo. Luhod, pugsay mong kagalingon. Do it now. Yung kaon niya dakong mga alas 6 mag-ampo. Kinsa may nilaig sa akong gipos. Pila man kabuok like. Pila pod kabuok views. And then, naubos na yung 2 oras ko. Hindi pa ako nagdasal. No? Don't say later. Now na. Amen? God is good. All the time. Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo. At yan po yung taktika ng kaaway natin. Alam nyo, itong sinasabi ko is just an ordinary attack of the evil spirit that commonly experienced by all of us. I am not exempted. All of us. Alam nyo, kapag magagamit nyo yung panahon ninyo, yung oras nyo, truthfully, ang dami mong ma-inspire. No? At na-inspire mo yung sarili mo, ma-inspire yung mga nasa palibot mo, paligid mo. Wow! Amazing. Amen? At tayo na tayo lahat.